mabilis na salita ng katotohanan, kapangyarihan para itigil ang pamumuhay sa kasinungalingan na nais ng Espiritu ng Panginoon na gaya ng sinabi ko, gustong magpalaya. Para ito sa lahat ng sangkatauhan. Kahit ano pa man ang paniniwala mo. Ang katotohanan ay katotohanan, may katuturan ito. Parang katotohanan lang talaga. Ibahagi ko ang ilang makapangyarihang pag-uusap nitong nakaraang 24 na oras na nagkaroon ako sa iba't ibang kapatid. Ngayon, nagsasalita lang ako mula sa isang posisyon, gaya ng sinabi ko, batay sa mga karanasan ko sa sarili kong relasyon at paglakad kasama si Kristo. Nagsasalita lang ako mula sa posisyon ng nakikitang, kumikilos siya sa buhay ko, nagpapakita kung sino siya sa buhay ko. Ito ay sa pamamagitan ng sariling paglakad ko sa aking mga karanasan. Alam mo, ang relasyon kong nagpapakita ng pisikal na kaluwalhatian kung sino talaga ang Diyos. Hindi walang kapangyarihan si Jesus at gayon din ang mga bata at kabataan na kanyang tinitirhan. Ako at ang iba pa na totoong lubos na kilala siya ng buong puso. Tulad ng sabi ko, pananabik na makilala siya ng lubusan. Alam mo na, pusong walang kapag-urang nagsusuko ng buo at naniniwalang sila'y nagpasakop. Alam mo na, sa katotohanan na lubusang mamatay sa dating sarili at mamuhay sa kanyang buhay. Ito ang hindi natin makita sa 99% ng mga taong nagsasabing si Jesus ang kanilang Panginoon. Lalo na sa maraming kapatid na nakikinig sa tinig na ito ngayon. Maraming bagay, tulad ng sabi ko, na nais linawin ng Diyos dahil nabubuhay ka pa rin para sa sarili at hindi para sa Kanya. Hindi ka namumuhay para sa Kanyang kaharian. Marami sa inyo, tulad ng sabi ko, na hindi ko naman pinaharangan, ngunit ang banal na Espiritu ay pinaalis ang mga 3,500 tao. Kailangan ko pang alisin ang 1,000. At ang tanging dahilan bakit ginagawa iyon ng Diyos ay upang protektahan ang kanyang masunuring mga anak na inuuna ang kanyang kaharian, ang naghahanap sa kanya at naghahanap ng kanyang kalooban na nagtutuloy-tuloy. Alam nyo na, ang mga hangarin, alam nyo ang ibig kong sabihin, gaya ng sinabi ko na gustong gawin ng Ama. Ibig sabihin, mamuhay ng hindi para sa sarili, na hindi sila para sa kanila. Karaniwang tao, gaya ng sabi ko, nabubuhay pa rin para sa sarili nila. Ito ay para sa buong sangkatauhan, lalo na sa simbahan. Ang malungkot tungkol sa simbahan ngayon sa buong mundo ay ipinapahayag nila ang pangalan ng Panginoon Hesukristo pero hindi naman sila tumutukoy sa anumang talata sa Biblia. Hindi sila katulad ni Jesus sa Biblia. Ito ang kinakatawan ng demonyo. Ibig kong sabihin, hindi ko kayo tinatawanan. May awa at habag ako para sa inyong lahat na naninirahan sa ganoong sitwasyon na hindi pa ganap ang pagsuko. Ang tanging makapagliligtas sa inyo ay ang katotohanan. Hindi na kailangan ng maraming panalangin. Alam nyo, kailangan nyo ng katotohanan at kailangan nyong gamitin ang inyong pananampalataya sa pagkilos. Alam nyo ang ibig kong sabihin para maniwala sa katotohanan sa ginawa ni Jesus para sa atin upang matanggap nyo at alam nyo yung ibig kong sabihin, natupad niya ito para sa inyo. Regalo ito. Alam mo, sabi ko nga karamihan sa mga tao, sabi ko nga, ang ibig kong sabihin, mga tagasunod ni Jesus, gets mo. Ang born again ay hindi lang basta pagdarasal, mga Gawa 2:38, basta binyag sa pangalan ni Jesus. Ibig kong sabihin, maliit na bahagi lang yan ng born again. Pero ang born again, gets mo, ay tuluyang kamatayan sa lumang pagnanasa. Ikaw na akala mo alam mo lahat, ang karunungan mo sa lupa na kamangmangan para kay God, alam mo na. Nagsasalita ako ng sarili kong wika kasi kaya kong gawin yan, kasi yan ang kaya kong gawin, gets mo, at ganyan ako makipag-usap, gets mo, sa akin at sa aking Ama. Ganito ako magsalita ayon sa pagkakalikha sa akin ng Diyos, gets mo. Nanilikha ako ng Diyos ng kakaiba at dinisenyo akong iba, gets mo, pero nasa Kanya ako. Nasa Kanya ako, kaya ipinapakita ko ang pag-ibig, katotohanan, buhay, at nagbibigay ng kapayapaan saan man ako magpunta. Ibig kong sabihin, iba-iba itsura natin, pero tayo'y tinawag para maging katulad niya, ipakita siya kung sino talaga siya. Ibig sabihin, buhay niya ang laman natin. Kaya siguro, nakaraan, at tandaan, mga kapatid, sabi ko, ito ay mga patotoo, lahat ng pag-uusap ko sa iba't ibang tao nitong 24 na oras. Madami akong kausap lagi, ako at ang Espiritu ng Panginoon. Sabi ko, maraming tao kumukontak sa akin, tumatawag sa akin, hindi ako palaging tumutugon, sabi ko, kundi lang kapag ang Espiritu ng Panginoon ang nagpapasagot sa akin kung kanino niya gusto akong sagutin. Matiyaga sa kanyang espiritu para marinig ang sinasabi ng Diyos. Alam mo ba, madalas, nag-aakala tayong naririnig natin ng Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking utos. Kinausap ko nanay ko, tungkol dito. Kahapon, Holy Ghost Firefly nga, sabi ko, alam mo, sabi ko, napakalinaw ang sinasabi ng Biblia. Alam mo ang ibig kong sabihin, kung mahal natin siya, magsusumikap tayong maniwala at lumaban para sundin ang lahat ng kanyang ipinahayag sa atin, ang kanyang pag-unawa sa kanyang mga utos.
Ibig kong sabihin, hindi mo na kailangang malaman. Alam mo ba ang ibig kong sabihin kung ano ang kahulugan nito? Alam mo, di ba? Pero pwedeng magdesisyon ang puso mo. Ayon sa sinabi ko, ang puso mo ay pwedeng magdesisyon. Alam mo naman na talagang gustuhin mo sundin ang kanyang mga utos dahil siya lang ang nais mo. Dahil napagtanto mong hindi gumana ang iyong paraan para sa iyo. Alam mo, lahat ng tagasunod ni Hesukristo ay may sukat ng pananampalataya. Lahat ng tagasunod ni Hesukristo ay may sukat ng pananampalataya. Bawat tagasunod na nagpapakilalang naniniwala kay Hesukristo ay may sukat ng pananampalataya. Bakit ko ito sinasabi? Hindi lahat tayo ay pareho ang pananampalataya. Hindi ibig sabihin niyan na mas mataas ang katayuan ng sino man sa kaharian ng Diyos. Hindi, dahil pantay-pantay tayo sa mata ng Panginoon. Pero mayroong isang bagay na inilalabas ng Ama. Alam mo ba, sa mas malinaw na paraan para ipakita ang mas dakilang kaluwalhatian niya mula sa atin, para maging mas dakilang sagot sa sangkatauhan, sa nawawala, sa nasasaktan, sa mga sirang-sira, sa mga namamatay, sa mga nalinlang. Kapag tapat ka sa kaunting pangunawa at karunungan na ibinigay sa iyo ng Diyos, alam mo ba, para ilabas at ipakita ang salitang iyon mula sa katawan mo. Ibig mong sabihin, ang salita, si Jesus, ang salita, si Jesus ay nasa iyo, alam mo ba, at siya ay nasa loob mo. Walang hanggan ang Diyos para maging sagot sa iba. Kaya kapag tapat ka sa kaunting iyon, alam mo ba, na binigay sa iyo ng Diyos sa harap mo, hayaan mong maging transparent tayo dito, okay? Kasi maraming tao, gaya ng sabi ko, kuya, hindi ko gets ang sinasabi mo. At ito ay parang kahit isang 5 taong gulang ay maintindihan ito ngayon, mga kapatid. Kung ayaw mong marinig ang katotohanan ito, sinasabi ko ito sa iyo kasi ayaw mong marinig at gusto mong manatiling makasarili, nakasentro sa sarili at lubos kang nalinlang, at iyan ay isang desisyon kasi pwede mong piliing ipaglaban ang magandang laban ng pananampalataya, tanggihan ang sarili kahit hindi mo alam kung paano at nahihirapan ka, inaatake ka sa lahat ng paraan. Nakikita ng Diyos ang hangarin ng puso mong gawin ang kanyang kalooban. Hanapin muna ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ng kanyang biyaya, ng kanyang pag-ibig. Bibigyan ka ng kapangyarihan na magawa ang imposibleng paglalakad sa pamamagitan ng iyong walang patid na pagsuko sa kanya. Ito ang mga bagay na karamihan ay hindi maipahayag, mapangaral dahil hindi nila isinabuhay ang kaunting paghahayag na ibinigay sa kanila ng Diyos. 5, 10, 15 taon na ang nakaraan, 6 na buwan na ang nakaraan. Gusto nilang mangaral, magturo, magkaroon ng plataporma, magbuo ng ministeryo, at sila'y lubos na naligaw, walang-wala at nalinlang. Ito ang 99% ng katawan ni Kristo o 99% ng pandaigdigang katawan ni Kristo na nagpoproklama ng pangalan ni Jesus ngayon. Kaya ang Diyos sa huling araw ay hindi na nga gumagamit ng mga kapatid na pastor. Alam mo na, ngayon dito sa mundo, ginagamit niya, tulad ng sinabi ko, yung mga direkta niyang kinuha mula sa kadiliman. Alam mo na, inaagaw niya sila mula sa kadiliman dahil sila'y walang humpay, walang tigil sila sa mga maling bagay. Lubos silang nalinlang, alam mo na, pero naniniwala silang iyon, ang kanilang katotohanan, alam mo na, at gayon pa man, binibigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan, nagbabago ang kanilang pananaw, alam mo na, sa pamamagitan ng kanyang ipinahayag na kaluwalhatian, alam mo na, sa pamamagitan ng bagay na hindi nila kayang ilarawan ng tao, alam mo na, pagkatapos, nagiging walang humpay sila, alam mo na, para matuklasan may mas dakila na ang Jesus na nakita nila ay hindi ang Jesus ng Biblia, kundi isang relihiyoso, baluktot, at pinilipit, demonic na Jesus na ginagawa ng 99% ng mga simbahan. 99% ng nakikita ko ngayon buong mundo. Gets ninyo ba ang sinasabi ko? Wala akong nakikita niyan sa buhay ni Jesus o mga apostol. Hindi ganyan si Jesus ng Biblia. Mga kapatid, gets nyo ba ang sinasabi ko? Kailangan nyo nang magising. Magising na kayo. Sino ba talaga sinusundan nyo? Sinusunod ko si Jesucristo ng Biblia, kaya hindi ako tumitingin kahit kanino kundi sa kanya lang. Totoo lang. Kaya marahil tulad ng sabi ko, lumalakad ako sa antas ng linaw, antas ng antas ng nakikitang kaluwalhatian, antas ng pagpapahid na dinaraan ko, kasi ang tinitingnan ko lang ay katotohanan. Wala akong pake sa isang gusaling simbahan. Wala akong pake. May pake ako kung iaalay nila buhay nila, ipagkakait sarili nila, kung lalabas sila sa sarili sa lahat ng kapaligiran, kung saan ang mga kapatid ko na nagpapahayag ng pangalan ni Jesucristo ay nagpapakita ng pag-ibig. Kumusta ka, ate? Kumusta ka, kapatid? Nagbibigay sila ng mga bagay na meron sila. Ang sinasabi ko, gaya ng sinabi ko, kasi wala naman talagang sa kanila. Yan, gets mo, usapang pera yan. Maraming kapatid sa pananampalataya, alam mo na, lumalapit sa akin. Ganito sila, hoy Kuya Eric, alam mo, pinagdadaanan ko to, ganyan. Pinapahinto ko sila, tinitignan ko sila at sinasabi ko, may bahay ka ba? Oo. May trabaho ka ba? Oo. Nakita ko rin na meron kang magandang kotse. Oo. Grabe, ang ganda ng bag mo. Grabe. Sabi ko, ate, sabi ko, wala akong nakikitang problema. Sabi ko, mas marami ka. Gaya ng sabi ko, mas marami ka. Gaya ng sabi ko, kaysa sa karamihan, pero nandyan ka pa rin at humihingi. Sabi ko yan. Ang mga taong walang tirahan, yung mga tao na, hoy, nahihirapan ang mga tao tulad ng sabi ko. Sila, yung mga walang tahanan sa bansa natin, kung tutuusin, mas mayaman pa sila kumpara sa mga bansa sa ikatlong mundo. Alam mo, sa buong mundo.
Sabi ko, nakikita mo kung gaano ka kabulag, alam mo kung gaano ka makasarili, nakatuon sa sarili at nagpapakasasa ka, ngunit nakalahad pa rin ang kamay mo, iniisip mo na nangangailangan ka pa rin? Sabi ko, kailan ang huling beses, alam mo na gumawa ka ng isang bagay para sa hindi mo kilala, isang magandang bagay at nagbigay ka ng bukal sa loob mo na hindi naghahangad ng kapalit? At doon, nagising ang mga tao pare. Sila'y parang, grabe. Sabi ko, nakikita mo ba kung bakit ka nagdurusa? Nakikita mo ba kung bakit ka nasasaktan? Nakikita mo ba kung bakit hindi mo siya kilala? Hindi siya yan. Ibig sabihin, kilala mo lang siya, pinag-uusapan mo lang siya, sabi ko. Pero hindi ka naman mukhang siya. Nilinaw yan sa aklat ni Mateo. Kung mahal mo ang mga kaibigan at pamilya mo, kung ganoon, wala kang pinagkaiba sa mundo. Tinawag kang magmahal sa lahat dahil sa kanyang buhay sa iyo at mahalaga ang bawat tao. Habag at habag, pero may paghatol ka sa puso mo. Kung may paghatol ka sa puso para sa kapwa-tao, ang ibig kong sabihin, hindi mo magagamit, hindi mabibigyang buhay ang kanyang pag-ibig, kapayapaan, kagalakang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan para maglakad ng imposibleng paglakad sa kanya. Iyon ang punto. Iyon ang punto. Nalinlang ka. Yan lang. At narito ang katotohanan. Pumili kang tanggapin o hindi ang katotohanan ito, unawain ito, alam mo, at kumilos ka dahil ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Walang may pakialam sa totoo lang, gaya ng sinabi ko. Kung hindi ka naglalakad sa pag-ibig, alam mo, gaya ng sinabi ko. At nakikita ito ng mga tao, alam mo. Ang mga ateista, Muslim, Buddha, Allah. Iyan ang isang bagay na pinapayagan kong maging Diyos ang Diyos na nasa akin, alam mo. Hindi ko nga alam ang ginagawa ko. Hindi ko nga alam sinasabi ko ngayon, pero kilala ko siya at alam ko na kapag binuksan ko bibig ko ngayon, siya ang nagsasalita sa akin at sa ating lahat. Babalikan ko ito at papanoorin ulit at sigurado akong masasaktan ako kasi alam mo ba? Lahat tayo lumalaban sa mabuting laban ng pananampalataya, yung nagsusumikap na lumagpas sa sarili natin. Nagsusumikap na lumagpas sa sarili natin, walang paligoy-ligoy. At nung sinabi ko yun sa kapatid na babae, sabi ko, ang ganda ng bag mo, mahal ng kotse mo, at BP. Sabi ko, wala akong nakikitang problema. Para bang, tol, nakikita ko lang ay mga sagot. Sabi ko, ano ginagawa mo sa lahat ng ibinigay sa iyo ng Diyos? Ipinapahayag mo pangalan niya. Kailan ka huling kumuha ng $100 para bang lumabas sa sarili mo, alam mo na pumunta, hoy, para pumasok sa sarili mong lugar, parang sa sarili mong lugar, alam mo, para magmahal, bigyan ng mansanas isang tao. Hoy, sabihin na, kumusta po ma'am? Kailan ba yung huling beses? Hoy, tinanong kita ngayon, sinabi ko, hoy, kumusta ka? Alam mo, ako, hindi ko na nga tinatanong ang tao kung kumusta kasi alam mo bakit? Kung mananampalataya ka kay Hesukristo, alam mo yan, ang kausap ko, mga mananampalataya. Kausap ko ang mga naniniwala. Tatanungin ko ang mga mananampalataya kung kumusta sila. Kasing galing mo ang buhay niya sa iyo at siya ang prinsipe ng kapayapaan. Siya'y perpektong pag-ibig, siya'y kagalakan. Ito ang mga bagay mula sa kaharian ng langit na 9% ng Kristyanismo. Sinasabi ko, hindi pinaninirahan. Kaya sila nahihirapan, nasasaktan, wasak at sumusunod sa pastor, leader, apostol at propeta na wala sa anyo ni Hesukristo ng Biblia. Kaya nagtataka ka kung bakit nahihirapan ka, nagtataka ka kung bakit nalinlang, nagtataka ka kung bakit nasasaktan kasi hindi mo sinusunod ang katotohanan, ang Biblia, ang salita ng Diyos. Tingnan mo, ako'y naniniwala na ang Biblia, bawat salita, ang katotohanan at sinusunod ko lang at hindi ko pinaniniwalaan na ito'y alamat. Hindi ko pinaniniwalaan na isang kwento lang ito. Hindi ako naniniwala, hindi ko pinaniniwalaan na labis lamang ito. Pinaniniwalaan ko ito sa bawat salita at iyan ang eksaktong buhay na ipinakita ni Jesus sa Biblia na sinusundan ko dahil iyon din ang buhay na nasa sa akin. Nakatuon lang ako sa sarili kong relasyon sa Kanya na nasa sa akin para lamang ipakita siya sa daan kung saan ako nakatalaga, sa pamilya ko, sa mga anak ko, alam mo, sa bawat kapaligiran na aking pinapasok. Pumunta kahit saan. Kapatid na Eric, naniningning ang taong iyan kahit saan siya pumunta. Ito iyon, si Eric ba yun? Hindi. Si Eric Briones ba yan? Hindi. Si Kristo ba yun sa akin? Oo, ito ang nahayag na kaluwalhatian ng Diyos. Iisa lang ang tingin ko. Punong-puno ito ng liwanag. Umaapaw ako ng pagmamahal. Ang pagmamahal ay kagaya ni Jesus sa Biblia. Ang dahilan ng pagsasabi ko ng mga ito dahil kapag tiningnan mo si Jesus sa Biblia, maliwanag na ang 99% ng pandaigdigang simbahan sa mundo ay hindi katulad ni Jesus sa Biblia. Ginagawa ng kanilang mga ministeryo lahat maliban sa ipinakita niya sa Biblia at sinabi niya na sundin natin. Hinahayaan nilang iligaw sila ng kawalan ng pananampalataya at panlilinlang ang mga sumusunod lang kay Hesukristo ng Biblia at naniniwala na si Jesus ay naninirahan sa kanila ang ginagamit ng Diyos. Ibig kong sabihin, nakikita nito ang bunga, ang kaluwalhatian ng Diyos na naninirahan sa makalangit na dako. Pagkasabi ko niyan sa kapatid, sabi ko, kailan mo huling binasa ang iyong Biblia? Tumahimik siya. Sabi ko, paano mo aasahan makilala ang isang tao kung hindi mo man lang siya hinahanap para makilala siya? Ibig kong sabihin, si Hesukristo, ang Biblia ay hindi aklat, ito ay isang tao. At sa pamamagitan ng banal na espiritu sa kaharian ng langit, tulad ng sinabi ko, makakatugon ka sa taong iyon kapag ang puso mo ay sabik na hanapin siya para makilala siya dahil napagtanto mo, sinasabi mo na alam mo ba, buhay mo sinasabi, wala kang narating, sumusuko ka, pagod ka na sa sarili mo. Ngayon, pwede kang mamatay sa sarili mong hangarin, pangarap,
at pag-asa. Kasi hindi mo alam, ang pinakamabuti para sa'yo, hindi rin ako, pero siya, alam niya, siya ang lumikha sa akin. Alam niya simula ko, alam niya katapusan ko. Mas mabuting mahuli ko ang katotohanan ito. Alam mo ba? At ilagay ang lahat sa kanya kasi gusto niya ang pinakamabuti para sa akin. Mahal niya ako na walang ibang makakagawa. Ang ibig kong sabihin, siya lang ang makakapuno sa akin. Hindi ako kayang punuin ng asawa ko. Hindi ako kayang punuin ng mga anak ko. Walang sino man. Alam ko na yan. Napag-alaman ko na yan. Nakuha ko na yan katotohanan. Kaya hindi ako umaasa sa iba para maging okay. Ayos ako. Palagi akong ayos. Hindi ibig sabihin na hindi ako nagkakamali. Hindi ibig sabihin na hindi ako nadadapa. Hindi ibig sabihin na hindi ako nadudulas. Ang ibig sabihin, kahit pa ganun, hindi nagbabago ang katotohanan. Alam kong hindi nagkukulang ang pag-ibig niya. Kilala ko siya sa mundo ng espiritu. Tuloy-tuloy lang. Bumabangon ako, pinapagpag ko sarili ko. Walang tigil ako gaya ng sabi ko. Sa pananampalataya ko, alam mo na, para lang mas lumalim pa sa kanya. Siya lang ang tinitingnan ko. Habang siya ang tinitingnan ko, lumilitaw siya. Lumilitaw siya ang buhay niya sa pamamagitan ko, mula sa akin at sa paligid ko. Gets mo? Kung saan nakikita ng mga tao ang liwanag niya, gets mo? Nakikita nila ang prinsipe ng kapayapaan, gets mo? Nararamdaman nila ang kaluwalhatian ng paligid, na umaapaw na pagmamahal ng Ama, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang pambasag na pagpapahid na nagbabago ng kapaligiran, sinisira ang bawat pamatok demonyo. Alam mo na, at sa totoo lang, walang kapantay ang pag-ibig. Ang perpektong pag-ibig, tinatanggal ang lahat ng takot. Nasa sa iyo kung pipiliin mong maniwala na isang kapatid ang nasa locker room. Binibigyan ko kayo ng halimbawang ito kasi karamihan sa inyo nahuhulog sa kategoryang ito, gets mo? Kaya nasa locker room ako, tapos sabi niya, hoy pare, alam mo ba? Pinagdadaanan ko to, pinagdadaanan ko yan. Sabi ko, hindi ka ba naniniwala kay Hesukristo? Sumagot siya, oo. Sabi ko, kung ganoon, paano ka nagkakaroon ng problema kung patay ka na, di ka na nabubuhay, at si Kristo nasa iyo? Si Hesukristo hindi naman naghirap, hindi niya naramdaman na may nagbigo sa kanya o may utang sa kanya. Sabi ko, kaya alam mo na ngayon, sabi ko, hindi mo ginagawa si Jesus, kundi ginagawa mo pa rin si Steven. Sabi ko, bakit hindi mo talikuran ang luma at pumunta sa bago, pre? Sabi ko, tulad ng sinabi ko, nabubuhay ka pa rin para sa sarili mo, tol. Sabi ko, kumbaga, walang makakatulong sa iyo kung hindi ka mismo magtiwala sa katotohanan para maniwala sa katotohanan ito. Kumbaga, gagawin ito ng Diyos para sa iyo, pero kailangan mo pa rin gumawa ng hakbang. Ibig ko sabihin, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ibig sabihin, di ka matutulungan ng Diyos. Kumbaga, mahal ka niya, hindi nagkukulang ang kanyang pagmamahal. Ang awa niya, tulad ng sabi ko, yuyurak sa paghatol lahat ng pagkakamali mo. Sinasabi ko, wala namang hindi kayang linisin ang kanyang dugo. Pero ang totoo, hindi kanya mabibigyan ng kapangyarihan mula sa kaharian ng langit kaharian. Alam mo yon, kung gusto mo pa ring mag-isip para sa sarili mo, ibig sabihin yan, kailangan mong mamatay, kailangan mong magtiwala sa katotohanan na iyon, kahit hindi mo alam paano yun gawin. Alam niya na hindi mo alam paano yun gawin, kaya ayos lang, pero kailangan mong maniwala doon. Alam mo ba, dapat ang puso mo ay nagnanais na maniwala. Alam mo ba, ayaw mo nang mabuhay dahil gusto mong mabuhay sa kanya at siya ang pinagmumulan ng buhay mo at wala ka lang kung wala siya. Hindi ito mahirap. Kung mahirap ito, naiintindihan ko na sana. Hindi ako ang pinakamatalim na kutsilyo sa drawer. Hindi ako ang pinakamatalino. Alam mo ba? Prangka lang, ako pa rin, wala akong alam mo, sa totoo lang. Pero lubos kong nakikilala ang Ama ko sa pamamagitan ni Hesukristo sa kaharian ng langit. Kaya nagagawa kong lumakad sa imposibleng landas sa mundo. Alam mo, at magawa ang mga bagay na siya lang ang makagagawa sa pamamagitan ko. Alam mo, at makita ang kanyang kaluwalhatian na hindi ko pa nakita, wala pa akong nakitang gumagalaw ng ganoon. Nakakamangha. Ang mga bagay na nakikita ko araw-araw ay lampas sa unawa ng tao. Kasi, ang totoo, sa kanya lang ako nakatutok. Wala akong ibang pinagtutuunan ng pansin. Okay, at isa pa mga kapatid, alalahanin ito. Walang mga cheerleader sa kaharian ng Diyos. Tinawag ka para ialay ang buhay mo, itanggi ang sarili mo, mandirigma ka. Kung ikaw, mananampalataya ni Kristo, tinawag ka para lumabas at maging mga kamay at paa ni Jesus. Tinawag kang itanggi ang sarili mo. Kung nagtatago ka sa bahay, alam mo, at maayos kang makalakad, makapagsalita at malusog, lumabas ka. Kung ubos na kayo, malamang gusto ninyong lumabas at simulang mahalin ang mga tao kasi iyan si Jesus at bibigyan kayo ni Jesus ng kapangyarihan para magpatuloy sa pamamagitan ng kanyang espiritu kapag lumalabas kayo sa sarili ninyo. Kaya mga kapatid, kung ubos na kayo, nahihirapan kayo, marahil dahil nakasentro pa rin kayo sa sarili ninyo. Kaya lumabas kayo ng bahay ngayon, maghanap kayo ng taong hindi ninyo kilala, ay kalimutan nyo na nararamdaman ninyo. Ang importante ay ang pinaniniwalaan ninyo, okay? At pinaniniwalaan ninyo kung sino siya, kung tagasunod kayo ni Kristo. Ngayon, humayo at maging mga kamay at paa ni Jesus. Mamuhay ng hindi nakasentro sa sarili. Mahalin ninyo ang isang taong hindi ninyo kilala. Ay, kunin. Kung wala kayong pera, okay lang yan. Hindi kailangan ng maraming pera. Gets nyo ba? Kumuha kayo ng damit, kumuha kayo ng mansanas, alam nyo ba? Kumuha kayo ng isang bag ng dalandan. Ibigay ninyo iyan, alam nyo ba? Tulad ng sinabi ko sa mga lansangan. Ibig kong sabihin, nasasaktan, namamatay, wasak ang mga tao. Walang lugar na hindi ninyo mapuntahan. Alam nyo ba kung saan nahihirapan, nasasaktan, wasak ang mga tao at hindi kilala si Jesus. Kaya pumunta kayo, kumuha ng mansanas, kumuha ng kung ano. Ibig kong sabihin, lahat tayo may gamit, alam nyo, sa bahay na malamang pwede nating ipamigay, pare. Seryoso. Tayo na mga kapatid, gumising na. Tigilan na ang pagiging makasarili. Tigilan na ang pagiging nakasentro sa sarili. Lumabas ka diyan. Kung gusto mong bigyan kanya ng kapangyarihan, kailangan mong maniwala tulad ng sinabi ko. Kung sino siya sa loob mo at pag-ibig na walang hinihinging kapalit ay ebanghelistiko. Kasi hindi ka tinawag para lang manatili sa bahay at hindi sinabi ni Jesus na maglaro ka ng ligtas. Hindi kanya sinabihang mag-ingat. Sinabi niya na ingatan ang puso mo, Pero hindi niya sinabi na maglaro ka ng ligtas o mag-ingat.
Si Jesus ng Biblia at ang mga apostol, hindi kailanman naglaro ng ligtas. Lumabas ka diyan. Kung gusto mong magpakita ang Diyos ng pisikal sa kaharian ng Espiritu, sinasabing ang kaluwalhatian niya. Sinasabi kong bigyan ka ng kapangyarihan. Sinasabi kong ipakita ang kanyang buhay mula sa iyo, sa pamamagitan mo, sa paligid mo, at para sa kanyang pag-ibig, bigyan ka ng lakas para sa isang imposibleng lakad. Dapat ay magsimula ka ng lumabas sa ginhawa mo. Dahil huli kong sinabi, ang banal na Espiritu ang mang-aaliw. Magbibigay ito sa iyo ng kaginhawahan gaya ng sinabi ko sa ilang lugar at sinasabi ko na alam mo, ikaw at ako sinasabi ko hindi kaya. Pero pwede mong habulin ang kaginhawahan sa maraming bagay sinasabi ko pero hindi mo ito makukuha. Hindi mo ito makukuha. Tanging ang banal na Espiritu, banal na pag-ibig ang magpapagaan sa atin sinasabi ko. Pero kung hindi ka lalabas sa komportable mong lugar, sinasabi ko at gamitin gaya ng sinabi ko ang kanyang kaginhawahan para bigyan ka ng lakas na lumakad sa imposibleng landas. Hindi mo siya lubos na makikilala sa dimensyon ng Espiritu. Diretso lang, diretso lang, diretso lang. Kaya lumabas ka, magmahal ka ng tao, mabuhay ka para sa iba. Halika na kaibigan. Ang ibig kong sabihin, sa pagiging makasarili, nakatuon sa sarili, at gaya ng sinabi ko, iniisip lang sarili mo, sinasabi ko, ikaw ang sumisira sa'yo. Ito ang pinili mong desisyon. Lahat tayo pwede namang magising, gaya ng sinabi ko, maging ilaw ng pag-asa at magningning. Nakikita ko ang mga taong hindi gusto si Jesus, kinamumuhian si Jesus, ito ang sinasabi ko. Maganda, mabait sila. Nawawala pa rin sila, pero alam mo ba? Pero lumalabas pa rin sila, nagmamahal sa kapwa, sinasabi ko, tumutulong, nagbibigay pa at nakakalungkot ito. At nagsasalita ako mula sa sarili kong karanasan sa relasyon ko kay Kristo. Ang ilan sa mga pinakamakasariling espiritu, mga espiritong makademonyo at makasarili ay nasa karamihan ng mananampalataya dahil nakadilat pa rin ang kanilang mga kamay. Parang sinasabi nila, kapatid, alam mo, tayo ang katawan ni Kristo. Dapat nating alagaan ang lalaki. Sabi ko, ayos lang ako. Nananatili ako sa sarili kong lane. Sinasabi ko, hoy, nananatili ako sa aking tungkulin at hindi ka bahagi ng aking tungkulin. Nandito ako. May sarili akong mga tungkulin sa buong mundo. Direkta at ganun ka rin, sinasabi ko, bilang tagasunod ni Hesukristo. Gawin mo sa mga kapitbahay mo, gawin mo sa mga kaibigan mo, sinasabi ko gawin mo sa lugar kung saan ka namimili, gawin mo sa lugar kung saan ka nagwawaldas. Uy, alam ba nila na nabubuhay siya sa iyo sa pamamagitan ng buhay mong ipinamumuhay? Hindi sa salita mo, kundi sa gawa mo, Tara na, halika na, labas na, maging kamay at paa ni Jesus. Yung lalaki sa locker room nung isang araw, sabi ko ganito siya, uy hermano, ganito ganyan, nahihirapan ako, ganito ganyan. Sabi ko, at marahil ako ang pinaka-perpektong tao dahil sa kanyang buhay sa akin at pagsasalita niya sa pamamagitan ko. Sabi ko, para paglabasan ng sama ng loob kasi ayokong maglabas ang sino man ng sama ng loob. Hindi ko hahayaang sino man maglabas ng sama ng loob. Ang diwa ng katotohanan ay hindi papayag maglabas ng sama ng loob. Dadalhin niya sila sa katotohanan, ipapakita halaga, layunin, tayo'y para sa higit pa. Hindi ko sinasabi sa tao ang mali nila, hindi ko sinasabi kung sino ang hindi sila. Ang Espiritu ng Panginoon ang nagsasabi sa kanila, tulad ng sabi ko, ang kanilang halaga, layunin at kung sino sila. Pero isang mabilis na salita ng paghimok ng katotohanan, sinasabi ko para mailabas ka sa kasinungalingan, kasi ang daming nagrereklamo kung ano-ano. Ibig kong sabihin, lahat tayo may problema, lahat tayo inaatake. Sumali ka na sa club, ganyan talaga ang buhay. Tulad ng sabi ko, hindi yan magbabago pero ang pananaw mo ang kailangang magbago, paano mo tinitignan ang mga bagay. Kung hindi magbabago ang pananaw mo, hindi ka magbabago. Maging mapagpasalamat ka. Huwag kang magkaroon ng paghatol sa puso mo, kundi magkaroon ka ng awa at habag. Sa pag-ibig yan gawin. Sa pag-ibig yan gawin. Sa pag-ibig yan gawin. Huwag manghusga. Hindi ikaw ang hukom. May isa lang. Siya ang Ama. Nasa langit siya. Hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon. Itigil mo na. Itigil mo. Itigil mo. Ikaw lang ang malilinlang, masisira, mag-aakalang may kapayapaan ka na bubuhay sa kaligayahan. Hindi wala. Biblia ito, katotohanan ito. Walang gustong makipagtalo sa ganyang bagay. Ang daming pinapatay na tao, mga batang inosente, pinapatay. Hindi na oras para sa kalokohan. Diretso lang. Panahon na para lumabas at maging tunay na sagot. Lumabas sa sarili mo. Sa lahat ng manonood ulit nito, sa lahat ng nakikinig ngayon, sinasabi ko, sa tinig na ito, lumabas kayo. Magliwanag kayo. Huwag makasarili, huwag puro sarili lang. Sinasabi ko, tayong lahat ay kumikilos. Tayong lahat ay nagsisikap na mas makita siya. Ako, ibig kong sabihin, nagkakamali ako, sinasabi ko, ganito ganoon, sinasabi ko. At itinutuwid ako ng Diyos dahil ang puso ko ay laging gustong maging mas malaking sisidlan para ibunyag kung sino talaga siya, para maging mas malaking sagot sa sangkatauhan. Sige na, kahit sino, lumabas na kayo, paliwanagin ang inyong ilaw. Magkaroon ng awa at habag tulad ng ipinakita sa inyo. Kung wala kayong awa, habag at kapatawaran sa puso, hindi rin ito ipapakita sa inyo at wala kayong access sa pag-ibig sa Diyos mismo. Wala kayong access sa kapayapaan, wala kayong access sa kagalakan. Kung sa tingin mo, nalinlang ka, lubos kang nalinlang ng mga kasinungalingan, kaya mag-ingat ka ng husto. Mag-ingat ka dahil kung mananatili ka riyan, delikado ang lugar na iyan. Alam mo ba, ang kamatayan dito sa mundo, ang kamatayan ng laman ay simula pa lang. Mas masahol pa ito kaysa mailarawan ng mga salita para sa mga hindi kilala si Hesukristo sa Espiritu at ang kanilang Ama sa kaharian ng langit. Mga kapatid, magising na kayo. Mamuhay na lampas sa sarili. Wala ka rito para sa sarili mo lang. Lahat ng meron ka, pera mo, yaman mo, mga anak mo, lahat yan ay kanya. Ibinigay niya sa iyo. Wala akong pakialam sa pinaniniwalaan mo. Gets mo? Pwede tayong lahat. Tulad ng sabi ko, magmahal basta gets mo. Pero sa totoo lang, si Hesukristo ang Panginoon ng lahat. Kung pumasok ako at iba ang pinaniniwalaan mo, sabi ko, at akala mo'y may kapangyarihan ka, ewan ang kapangyarihan na meron ako, sabi ko, at isasara ni Hesukristo ang anumang kapangyarihan na labas sa kanya, diretsyo. At napatunayan ko, yan sa pamamagitan ng pagpapalabas sa kanya mula sa aking katawan, sa lahat ng dako ng mundo.
At patuloy kong gagawin ito ng mas kamangha-mangha dahil gusto kong maging mas malaking sagot sa sangkatauhan dahil ngayon, kailangan ng mundo ng lakas mula sa itaas. Hindi na kailangan ng ibang gusali ng simbahan na walang kapangyarihan. Hindi na kailangan ng mga taong nananatili sa gusali ng simbahan. Kailangan nito ng mga sisidlang tunay na kilala ang kanilang Ama sa kaharian ng langit sa pamamagitan ni Hesukristo para maitaboy ang kasamaan sa kanilang tahanan, para lumiwanag ang kanilang ilaw at magpakawala ng pagmamahal, magpakawala ng kapayapaan sa bawat lugar na kanilang pinapasukan. Labas ka na sa bahay mo, labas ka sa simbahan mo kung kaya mo at lumabas ka roon at gumawa ng kaibahan sa mundo. Lumiwanag ang iyong ilaw. Lumiwanag ang iyong ilaw. Makita nila ang Ama sa iyo para makita nila ang mabubuting gawa ng Diyos mismo, ng pag-ibig mismo na umaagos mula sa iyo pisikal. Gawa, gawa, gawa. Ibigay ang buong kaluwalhatian at parangalan siya. Tara, kahit sino, di natin kailangan ng simbahan. Di natin kailangan ng kalokohan na yan. Kailangan natin ang pisikal na kaluwalhatian ng Diyos na umaagos mula sa mga anak ng langit ngayon. Totoo lang, totoo lang. Walang pakialam sa mga simbahan ninyo. Walang pakialam sa ministeryo ninyo. Naglalakad ka ba at nagpapakita ng pisikal na sa salat na pag-ibig ng Diyos ang kaluwalhatian niya? Nabubuhay ka ba ng hindi makasarili? O may makasarili kang motibo sa puso at ginagawa mo lang ito para makuha ang gusto mo? Kung ganun ka, ganap kang nalinlang. Gumising, gumising, gumising sangkatauhan. Namamatay ang mga bata, pinapatay sila, pinapatay sila. Hindi ito personal. Espiritual ito, espiritual ito. Espiritual ito. Sino ang may pakialam kung di sila maniwala? Hayaan nilang makita ang pag-ibig sa iyo, sabi ko, maniniwala sila. Araw-araw ko itong nakikita. Basta, tao, nararamdaman ko ang matuwid na galit ng Ama na kumukulo sa akin araw-araw. Kapag nakikita ko ang mga ito, tulad ng sabi ko mga batang pinapaslang, sabi ko mga pinapatay, ito, iyon, sabi ko sawang-sawa na ako. Sawang-sawa na ako. Sabi ko sawang-sawa na ako sa demonyong kalukuhang ito na nangyayari sa lupa, diretso lang, may magagawa tayo para baguhin ito. Huwag hayaan ang makasariling espiritu ng mga kapatid na makahadlang sa iyo para maging nagniningning na ilaw. Kung gusto ng mga tao na manatili sa kanilang lugar, hindi natin binabago sila. Hindi natin binabago ang ating sarili. Ang Diyos ang nagbabago sa atin sa pamamagitan ng ating pagsuko. Tuloy lang, gusto nilang manatiling makasarili. Ipagdasal natin sila ito, iyon. Umaasa tayo sa pinakamahusay. Tuloy lang, umakyat ka sa mga taong nabubuhay para sa iba. Hindi nagtatangkang bumuo ng sariling maliit na ministeryo, sariling kaharian. Ito iyon, kundi naglilingkod sa Panginoong Hesukristo. Naglingkod sa isang kahariang nandirito mula pa noong simula ng panahon. Isusuka ng Diyos ang mga maligamgam. Alam niya, siya ang gumagawa nito, hindi tayo. Hindi rin niya kailangan ng tulong natin para magawa iyon. Gagawin niya ito. Basta mahal ko kayo mga kapatid. Pagpalain kayo ng Diyos sa makapangyarihang pangalan ni Jesus.